Alam niyo mga kababayan, kanina, habang pinapanood ko itong press con ni Atty. Claire, nakita po natin na sinopla dito, naitanong dito yung patungkol sa sinabi ni Basti Duterte. Natalakay natin yan, nahimay po natin yan noong nakaraang araw. Yung sinabi ni Basti Duterte na parang mas laganap na ang kriminalidad sa panahon pong ito ngayon kaysa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, pakinggan po natin yung naging sagot dyan ni Atty. Claire. Ano po dito po sa tanong about sa sinabi ni Basti. Ano po, i-play po natin. And another po ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity, and binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Tama mga kababayan, kasi sunod-sunod ang tumbahan ng mga panahon na yon. Sunod-sunod ang mga taong nawawala ng buhay. Ano po at nakikita sa damuhan, sa talahiban. Diba? Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang talamak ang kriminalidad. Minsan nga mga kababayan, nung panahon po niya, pulis na ang dinudukot eh. Diba? Sa panahon niya, pulis na po ang dinudukot ng mga kriminal. At partida mga kababayan, nung panahon po niya, sa araw pa gumagawa ng krimen, yung mga kriminal mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, ganun din yung nangyayari sa Davao City. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan, yung mga umiingay at nagtitrending ngayon na mga taong binawian ng buhay, itinumba, yung vendor na itinumba, mismong sa Davao po yun mga kababayan. Kaya nga minsan mapapatanong na lang kayo, bakit sunod-sunod data ang mga nangyayari na kriminalidad dyan sa Davao, especially sa Davao City, na kung saan araw pa mismo gumagawa ng kriminalidad etong mga kriminal. Kung titingnan po natin mga kababayan, dun nga sa mismong teritoryo nila, hindi nila masugpo yung kriminalidad. Tapos sasabihin ngayon ni Basti Duterte na parang ang hina-hina ng gobyerno ni PBBM. Siya nga na mayor ng Davao City, hindi nga niya kontrolado yung kanyang lungsod mga kababayan. Tapos ngayon maninisi siya, mamamasa siya ng sisi dito po sa gobyerno ni PBBM. Alam nyo kasi mahirap po muna kung may mali ka rin. Ang problema kasi kay Basti Duterte, hindi niya na nga natututukan yung kanyang lungsod, puro po na pa sa gobyerno yung ginagawa po niya. Kaya kung tutusin, tama din etong si Atty. Claire, dapat tingnan muna ni Basti Duterte yung crime rate doon sa panahon ng kanyang tatay bago siya mag-react. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po, bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tama. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Kaya nga, mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Diba? So, Plak, mga kababayan, buti nga hindi pa binanggit dyan ni Atty. Claire yung patungkol sa Davao City, na kung saan mismong araw pa gumagawa ng kriminalidad mga kababayan yung mga kriminal. Magtataka nga kayo at mapapaisip nga kayo paano kaya nagagawa ng mga kriminal mga kababayan na magsagawa ng kriminalidad sa mismong araw pa? Yung iba pa nga mga kababayan, medyo nahihiya-hiya pa, itinatiming pa nila ng gabi. Pero dun sa Davao mga kababayan, yung mga kriminal, bukod sa walang hiya na nga, talagang hindi natatakot gumawa ng krimen sa mismong araw pa. Ibig sabihin, kung hindi sila natatakot mga kababayan, hindi nila kinatatakutan yung mga Duterte, yung mayor mismo ng Davao City. Akala ko ba matapang si Baste, bakit hindi natatakot sa kanya yung mga kriminal, mga kababayan, at mismong sa lungsod niya pa nagkakalat.
Di ba, akala ko ba magaling na mayor? Bakit parang hindi yata natututukan yung peace in order dun po sa kanyang lungsod? Ano po mga kababayan? Ano po? Anyway, shoutout po sa inyo ha. Shoutout kay Ma'am DC Durante 84. Mega love shoutout na napakasarap. Anyway mga kababayan ha, gusto ko ulit ipaalala. Sana masagot po ito. Etong katanungan nating ito kasi marami talaga sa mga kababayan natin na senior citizen ang hindi po talaga nakakatanggap ng social pension at ang katuwiran nga bago sila makatanggap, bago sila mabigyan, kailangan may mawala muna. Ano po para sila yung ipasak. So gaano kaya po katotoo yan? Sana masagot. Ano po especially ng mga namamahala dyan po sa sa ating mga senior citizen. Sa samahan ng senior citizen. Ayan, may grab shoutout kay Ma'am Teresa Tan. Sabi dito, wish ko lang. Senior kasi, Senior kasi ako na na walang natatanggap since I retired 12 years ago. Kita nyo mga kababayan to nag-comment si Ma'am Teresa Tan. Request niya lang kasi senior daw po siya. Wala daw po siyang natatanggap buhat nung siya ay nag-retired. 12 taon na ang nakakalipas. So dapat, alam nyo, dapat magawa ng action ito ng namamahala dito po mga kababayan sa issue ng mga senior citizen. Kasi yung iba 2023 pa lang, senior na, wala pong natatanggap. And then yung iba naman na naririnig ko, bago sila makapasok sa senior mga kababayan, kailangan may mawala muna, may mategi muna. So gaano kaya po katotoo yan? Ano po, anyway, shoutout po sa inyo Shoutout kay Ros, kay Matsu. Ayan, may grabe shoutout Kay Mary Ann, Piniselvania, may galab shoutout na napakasarap. Shoutout din kay Ma'am Checher sa nag-iisa nating admin. Shoutout kay Patrick Lopez. Sabi dito, baka yung captain nyo ng nangingialam diyan. Kaya nga dapat po maimbestigahan ito. Kasi masyadong talamak po ito. Hindi lamang po ito naririnig natin mga kababayan sa kung kani-kanino lang. Sa mismong mga senior citizen po natin naririnig ito, nakikiusap, nagmamakaawa na dapat daw mapag-usapan ito sa ating vlog, matalakay, maipaalam sa sambayan ng Pilipino na bakit nga naman ganun yung kalakaran. Bago sila makatanggap, kailangan may mawala muna. Paano kung yung naghihintay? Ito po kasi yung iniisip natin Paano kung yung naghihintay, mga kababayan, una pang mawala doon sa hinihintay na mawala? Paano pa makakatanggap yon? Diba kaya dapat po talaga, since nga etong senior po natin, para naman po sa mga senior citizen talaga, yung mga matatanda na, dapat pag edad ng 60, automatic pwede na makapasok ng senior. At automatic mga kababayan, may matatanggap na yung mga yan kada 3 buwan na social pension. Dapat pa wag nating isawalang bahala ito. Ano po mga kababayan, at dapat makarating po ito sa ating presidente para ma-aksyonan po agad ni PBBM. Alam naman po natin mga kababayan, pag nakarating yan kay PBBM, ma-aksyonan po yan. Kasi sa totoo lang, yung karamihan sa nagrereklamo mga kababayan, mga butante pa ng mga Marcoses pa. Mga butante pa ng Marcoses mga kababayan. Kaya sana ma-aksyonan po ito at makarating po ito sa kinauukulan.